Magandang umaga po ang mga kaparehas. Tayo po ngayon ay nandito po sa Barangay Villarosa kung saan kinakapanayan po natin ang butihing at ginagalang na ama ng nasabing barangay sa katauhan po ni Kapitan Eresare Labrador. Okay, Kap. Una po sa lahat, magandang umaga po. Kamusta po ang ating barangay sa ngayon? Maayos din po ang aming barangay. Kaya lang po, ang problema po namin ang magsasaka rito at mga kabarangay ko na sa ngayon, kasalukuyan na nagtatanim sila at naghahanap buhay dahil nga yung mga tao dito karamihan ay naisanlari yung mga bukid at nabili ng mga mayayamang tao ng mga tayuhan at mayayaman dito. Kaya ang karamihan ay nakikitanim na lang. Nakikitanim, nakikibuno, kaya yung karamihan. At yung mga iba naman ay nakakapagsaka pa, nangungutang na para magpuhunan lamang. Ang higit na problema ng mga magsasaka rito ay tubig. Dahil ang tubig dito ay binibili namin. Magaling sa ilog. Buo pa kami ng 10%. Okay. So, sa ngayon, Kap, simula na tayo nanungkulan bilang ama ng Barangay Villarosa. Ano pong masasabi natin na naging accomplishment po natin at naging programa natin dito sa ating barangay? Magmula po nang po ako at accomplishment na nagawa ko sa yung pondo ng IRA ng barangay, yung 25%, nakapagpagawa po ako ng street light. Yung solar street light, nakapagpagawa po ako. Mula puro ka 6, 7, 3, 1 ang mga sityo yan, mga puro ay yun na ikuha ko. Tapos yung CCTV na meron na po CCTV itong ating barangay, eskwelahan sa Barjas. Barjas Villarosa. Ano po ito? Elementary school? Elementary. High school? Elementary. Kasi dalawa yung elementary dito eh. Isang Barjas Villarosa hanggang grade 6 yun. Tapos itong Prater Villarosa, ito po. Pinakapitan po ng CCTV. At nakahingi na rin po kami ng upuan. Gumawa po kami ng resolution kay Oyo Umali at awa ng Diyos nakarating naman. Nakapagbigay siya ng 100 upuan sa Barjas Villarosa. Saka upuan na 20 pieces saka 2 table. Yun ang nagbigay. At paggawa ko ng resolution. At saka po itong gym namin ngayon na malapit na matapos. Yan po ay doon manalo ako bilang isang kapitan at paano po nag-report na po ako kay Sanggunihan ano po ito? Si Congresswoman. Congresswoman, pero ang nilapitan ko si Parisine Buwan, Sanggunihan. Siya ang nakuupong Sanggunihan. Pinlapit naman niya ako kay Nika Swansea, Inawag. Kaya Timano, eto na po, nakikita natin sa likod. Yan po ang ikuhan ko. Tapos itong decker po, yun po yung pondo ng IRA namin. So, decker po doon sa likod niya, nagkaroon ng extension at napaayos ko po yun. So, tapos ito pong garahe. So, sa loob lang ng ilang buwan, yan po na
napaayos ko itong panamin na yan. Tapos, nagkaroon kami ng Green Revolution. Bimili po ako ng mga binhi, pinamagmut ko sa aking mga kapwa barangay, yung binibigyan ko sila. Umano din naman po. At matay na nga lang po yun. Ito naman po, nagsisimula naman kami para sa isang darating na tagulan. Nung sa ganun kahit gulay man lang, makakupo kami. At bibili na po kami ng binhi dahil nga meron po din po sa livelihood ang aming barangay. Kaya nagpapalinis na po ako. Ito po sa katunayan, ayun na nga po. Tapon na po kami ng gulay yan hanggang sa itaas. Kaya pinagsasabihan ko na yung aking mga kabarangay, maglilis-linis na kayo at bibili ako ng binhi at pagbibigyan ko kayo sa ganun makatawid tayo sa ating pagkain. Siya pag natin bibili. Okay, Kap. Diba? Okay. So, sa ngayon, Kap, ano naman po ang masasabi natin na pwede natin ipagmalaki sa ating mga constituent na paparating nating mga programa dito? Meron na po akong resolusyon kay Mika Sonsing na yung plug control nga. Kasi may plug control po. Kaso nasira po. Yun po naman kinakatak namin. Pag yun po na dumating ng La Nina, baka kung na po grabe na po. Kaya ngayon na po kinakatak namin. Kaya kung maaari po sana sa madaling panahon, matulungan po kami ng aming kongresyunan. Okay, Kap. So, sige. So, sa ngayon, Kap, ano po ang huling mensahe na lang, Kap, para sa ating mga constituent dito, ang mga mensahe na gusto niyo pong iparating sa kanila? Ang mensahe ko lang po sana na kung maaari po ang kahilingan ng ating mga kapwa magsasaka masaayos ang aming karsada at sana mabigyan kami ng solar pump na sa galon hindi na kami uupa ng 10% sa mga patubig. Yan po ang talagang importanteng maibigay po sana sa amin dito dahil nga yung may niya naman hindi po naman po nakakaabot sa amin. Kaya ang kailangan po namin talaga yung tubig. Okay. Na po dahil nagpunta naman po kami ng Kapitolyo at nasabi ko ni Misamis, ko lang po naasikaso po. Okay. Kaya yun po naman po. So, sige, Kap, at wala po kami ibang hangad kundi patuloy po tayong patnubayan ng may kapal. At kami naman po nagpapasalamat po sa inyong oras na inilaan para sa amin. Okay, mga kaparehas, maraming salamat, Kap, at naway patuloy tayong tulungan ng Pong May Kapal. Cecil Castro po na muling bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon po sa ating lahat. God bless po.